Ang nakaraan. Nakarating na nga itong si Eunice sa Europe. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang asawa na hindi ito gagawa ng ikakasira ng kanilang pagsasama. Samantalang gulong-gulong ngayon ang pag-iisip ni Eugene. Isa sa naging dahilan kung bakit hindi siya sumabay kay Eunice, yun ay dahil gusto niyang makausap at masiguro ang nasa kanyang isip ngayon. Muli siyang nagtungo sa palengke kung saan nakapwesto ang mag-ina, subalit ang sabi ng mga kasamahan ay ilang araw na itong hindi pumapasok. Wala namang nagsabi sa kanila kung ano ang nangyari. Kaya naman siya na mismo ang nagtungo sa tirahan nila. Mabuti na lang at alam niya ito. Palabas na siya ng palengke nang makita niya ang bata habang naglalakad ito. Huminto sa mga taong nakasalubong at tila may hiningi ito. Hindi na halos mature ang bata. Naisip niyang bakit pinabayaan lamang ito ni Mildred. Kaya sa mga sandaling iyon ay bumaba muna ito ng sasakyan at nilapitan ng bata. "Johnny? Bakit ka mag-isa? Tsaka bakit ganyan na tsura mo? Nasaan ang mama mo?" "Sir, kayo po pala. Tulungan niyo po ako. Kailangan po namin ng pera para pambili ng gamot ni mama." "O sige, tara na. Tutulungan ko kayo." "Ma, nandito na ako." "Johnny, bakit ka umalis? Paano kung mapano ka ha?" Hindi pa alam ni Eugene na siya yung ama mo. Pero alam ko naman na hindi kanya matatanggap dahil wala siyang panindigan eh. "Ma, kasama ko po ngayon dito yung mamang nakita natin sa palengke." Narinig ni Eugene ang lahat ng mga sinabi ni Mildred sa kanyang anak. Hindi nga siya nagkamali, siya nga ang ama ng batang iyon. "Mildred, sinasabi ko na nga ba eh. Ang batang ito ang naging bunga ng ating pagsasama noon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" Eugene, ayaw ko nang makigulupa sa inyong pamilya. Wala na naman kasing saysay na ipaalam ko pa sa inyo ang lahat ng ito, hindi ba? Isa pa, nakipag-divorce ka sa akin. Kung sa bagay, ganun ang magagawa ng pera. Mildred, mamaya natin pag-usapan. Dadahin mo na kita sa ospital para magamot." "Huwag na Eugene, hindi na kailangan. Ang mahalaga, alam mo nang may anak tayo." Pero hindi ako makasigurado kung magiging mabuti ang buhay niya dahil paniguradong hindi siya matatanggap ng pamilya mo. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko kahit na wala ang kanyang ama, pero kahit anong pilit ko, hindi ko kaya ang katawan ko. Pasensya ka na rin kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Sana kahit hindi mo siya ituring na anak, ang mahalaga ay pakainin mo ang anak ko." "No, nagkamali ka dyan sa naisip mo, Mildred. Siyempre, anak ko siya at alagaan ko siya." Dinala pa rin ni Eugene sa ospital ang babae, ngunit sa kasamaang palad nga ay malala na ang naging kondisyon nito. Masakit ito para sa kanya. Kung naging matapang lamang siya noon, hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Samantalang may ibang mga bagay na hindi pa maintindihan itong si Johnny. Ilang araw ang nakalipas nga ay tinawagan ng doktor itong si Eugene sa naging sitwasyon ng pasyente. "I'm sorry Mr. Suarez, pero hindi na kinaya pa ni Mildred ang kanyang sakit na cancer." Hindi ito matanggap ni Eugene. Labis ang kanyang paghinagpis sa mga oras na iyon. Naramdaman din niyang nahalata ni Johnny ang nangyari sa kanyang ina. "Wala nang nanay ko. Paano na ako ngayon? Saan ako titira?" Labis ang pag-iyak ni Johnny. Hindi niya malimutan ang kabutihan at sakripisyo na ginawa ng kanyang ina. "Johnny, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sa bahay ka na tumira." "Naku, maraming salamat po sa inyo, sir. Baka kung hindi nyo kami natulungan, baka kung saan ako napupunta." "Huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa iyo, Johnny. Gusto ko mag-aral ka para sa magandang kinabukasan mo." Napayakap na lamang ito kay Johnny. Ang totoo, kailangan niya munang ilihim ni Eugene ang lahat ng ito. Hindi niya muna pagtapat sa kanyang mga magulang ang katotohanan. Dadalhin niya si Johnny bilang isang batang kinupkup lamang. Kailangan niya itong ipagtapat sa tamang panahon. Matapos ng libing ay isinama na nga nitong si Eugene ang bata sa kanilang bahay. "Sir, ang laki pala ng bahay niyo. Dito rin ba ako titira?" "Oo Johnny, dito ka natitira kaya hindi ka na kailangan pang humingi ng pera sa ibang tao.
Dahil dito, makakain mo na ang gusto mo. Pumasok na ang kanilang sasakyan sa loob ng malaking mansyon. Ma'am, Dad, nandito na ako. O Eugene, saan ka ba galing? Tinawagan ka ni Eunice pero hindi ka naman daw makontak. Ano? Teka, at sino naman ang batang yan ha? Ma'am, Dad. Naawa kasi ako sa batang ito kaya naman ay sinama ko na sa bahay natin. At wala siya ng ibang mapupuntahan pa dito. Gusto kong dito muna siya manirahan sa bahay. Eugene, ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka sumabay kay Eunice? Gaano ba kahalagang batang ito sa iyo ha? Ma'am, naawa lang ako sa kanya, sa batang ito. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang daddy nito. Jessa, wala naman sigurong masama kung dito muna tumira ang batang yan, hindi ba? Kung tutuusin nga ay, gwapo naman siya at parang may naalala ko sa kanya. George, ayan ka na naman. Lagi mo nalang kinukisente yung anak mo. Jessa, pagbigyan mo na itong si Eugene. Bahalang kayo mag-ama. Basta wala akong pakialam sa kanya ha. Ginusto nyo yan eh. Kaya kayo ang mag-alaga sa kanya. Eugene, ano na? Palaging tumatawag dito si Eunice sa akin. Yes ma'am, bukas alis na ako patungo sa Europe. Hay nako, mabuti naman kung ganun. Basta, ang batang yan, ikaw na mag-alaga sa kanya George. Ayaw kong pakalat-kalat dito sa bahay, yung batang yan. Tuloy na ngang umalis itong si Eugene. Samantalang naging magaan naman ang loob ni George sa bata. Johnny, dito ka muna matutulog sa kwarto ng dati naming kasamahan sa bahay. Naku sir, sobrang laki po nito ah. Maraming salamat po sa inyo. Niyakap naman ni Johnny ang matanda kaya naman ay mas naging magaan pa ang loob nito sa kanya. Lagi lamang dinadalahan ng pagkain ni George itong si Johnny. Hindi kasi gusto na Jessa na makita ang bata na pag-alagala sa loob ng bahay. Samantalang tuloy na ngang umalis itong si Eugene. Mahaba din ang kanyang biyahe na tiniis. Samantalang matapos pinakain naman ni George ang bata ay pinaliguan niya ito. Johnny, simula sa araw na to, pwede bang tawagan mo akong Lolo George? Talaga po? Lolo George, maraming salamat po sa lahat ha. Ano bang pangalan ng nanay mo? Mildred po ang pangalan ng nanay ko. Pero wala na po siya ngayon. Naalala ni George ang pangalang iyon. Yun nga lang ay hindi na ito napakita pa sa kanila. George, tara na sa opisina. Hindi yung puro na lamang batang yan ang natupag mo. Tandaan mo, ikaw lang may kagustuhan na tumirang batang yan dito ha. Hindi ka na alam kung saan galing yung batang yan eh o baka mayroong magnanakaw yan. Hoy kang bata ka, huwag kang maging kampante sa bahay na to ha. Pinatira ka lang dito dahil gusto ng anak ko pero kapag may ginawa kang hindi maganda, sinisigurado ko sa'yo na papalisin kita dito. Jessa, bakit ka na lamang kainit ang ulo mo sa batang ito? Johnny, samantalang wala naman siyang ginawa sa'yo. Basta George, talagang mainit ang loob ko sa kanya. Johnny, papasok na kami sa opisina. Kapag nagugutom ka, tawagan mo lang Yaya ha. Sinabihan ko na yon. Maraming salamat po Lolo. George, ano ba yung sabi ng batang yan? Nasusuka ako. Tinawagan niyang Lolo? Umalis na nga ang dalawa patungo sa trabaho at naiwan si Johnny kasama ng kanilang katulong. Samantalang nakarating naman ito si Eugene sa Europe. Pagdating niya sa naturang bahay ay laking gulat ni Eugene dahil maliban sa mga magulang ni Eunice, may isang lalaki na nakatabi nito. Han, mabuti naman at nakarating ka na. Anyway, Lawrence, this is my husband Eugene. Han, siya nga pala si Lawrence, the friend of mine since bata pa lamang ako. Oh, I see. Kumusta ka na pare? Nice meeting you. Saad naman ni Eugene sa lalaki samantalang umuti naman ang lalaki sa kanya. Eugene, halika muna sa kwarto mo. Magpahinga ka muna. Alam ko naman na pagod ka sa biyahe. Saad naman ng mga magulang na Eunice. Excuse me lang Lawrence. Eunice, pupunta naman ako sa kwarto ha. Sa oras ding iyon ay nakatulog ang lalaki dahil sa sobrang pagod. Pagising niya ay medyo madilim na sa labas. Mukhang naging masarap ang kanyang tulog. Sumilip ito sa bintana ngunit may nakita siyang hindi inaasahan. Nag-uusap sina Eunice at ang lalaking iyon nang biglang hinalikan ito ang babae sa labi. Hindi niya ito inaasahan na ganito ang kanyang naabutan. Akala niya mag-enjoy sila sa Europe ngunit isang kabaliktaran pala sa kanya ito.
Muli siyang sumilip sa bintana, nakita niyang papasok na sa kotse ang lalaki at agad nagpatakbo ng sasakyan. Kaya muli na lamang itong nahiga sa kama, nagtasil pala sa kanya itong si Eunice. Maya-maya pa, pumatok ito sa kwarto. Han, gising ka na ba? Pumasok itong si Eunice sa kwarto para silipin ng asawa. Nakatulog ito dahil sa kapuguran sa bayahe. Ano kaya ang sasagot ni Eunice sa nasaksihan ng asawa? Maaga kaya itong babalik sa bansa? Ito na kaya ang magiging dahilan para tuluyan silang maghiwalay? Mga kaibigan, abangan po natin ang ating part 4 na mas lalo pang tumitindi ang eksena. Kaya abangan!